So what's up sa inyo mga kauze? Dito tayo ngayon sa panibagong video, and this time hindi tayo magre-review ng Hyundai Stargazer. This time we're going to review naman one of the most known motorcycle, which is ayun siya. Okay, so going back guys. So kumuha nga tayo ng motor, and syempre siya yung Yamaha NMAX. So bakit Yamaha NMAX? Ano bang meron sa Yamaha NMAX? So syempre kilalang kilala naman natin ang Yamaha NMAX na isa sa mga subok ng 150cc na motorcycle. So sa ngayon guys, bibigyan ko kayo ng mga rason kung bakit Yamaha NMAX. So sa mga hindi pa nga nakakaalam, no, na ang aking motorsiklo talaga before is Rusi Titan 250. Ano pa ba yun? Yung Cafe Racer CR152. Tapos nagkaroon ako ng Honda Click, and then Aerox. Yan. So ngayon naman guys, I have decided na magpalit ng NMAX for the reason na mas komportable. So kasi nag-uusap kami ng OBR ko na in case ba na mag-north loop tayo, ano ba yung gusto mong motor na gamit. Kasi kung ako lang tatanungin guys, gusto ko talaga ng expressway legal. Pero dahil nga hindi pa kaya ng budget, and also ayaw ni misis ng ganun, ng expressway. So sabi ko magpalit na lang, or we have decided na magpalit na lang ng syempre NMAX. Ito yung nakikita naming pinaka komportabling motorcycle, lalo na pag mag-long ride. So, pakita ko sa inyo guys. So, yun yung main reason. And also, bakit NMAX? Siguro dadagdagan ko pa yan kung bakit NMAX ang talagang napili namin for touring. Kasi may plan kami talaga na mag-travel. Una, Luzon muna, and then itatry namin mag-Roro. Sana mangyari yan sa mga susunod na vlog natin, no? So, tara! Reviewin natin yung NMAX. Ano bang meron Check sa the mic and make sure it sound right, boys. So, okay guys. So, introducing to you guys 2024 Yamaha NMAX 155cc. So, as you can see guys, yung color nga pala na pili namin guys is yung dark petrol. So, ito yung may pagka matte green guys. Ayan, matte green. Kung makikita nyo, yan. So, for sure naman lahat kayo na nakakita na ng NMAX. So yan, ikutan lang muna natin ng isang ikot. So ayan yung pinakamukha niya guys. Siyempre para siyang si Frieza na mahaba yung noo. Yan. Napaka futuristic niya na rin tignan. Okay. So yan, Yamaha NMAX. Okay. So by the way guys, after 2 weeks na-receive na namin yung OR nito. Nag-email sa amin yung LTO at nakakuha na kami ng OR. Yung CR na lang ang hinihintay para pwede nang ilabas. So ayan guys. So for this review guys, hindi natin masyadong pag-uusapan yung technical aspect ng motorsiklo na to. So more on the reasons why ito yung napili nating motorcycle, no? Okay, so number 1 nga, yung nabanggit ko kanina is yung comfortability na kayang i-offer nitong motorcycle na to. And then yung pangalawa sa akin is yung safety feature, yung mga features nitong sasakyan na to. So ano-ano ba yung safety features nito? So pag-usapan natin guys ito. Ayan, ABS. Meron na siyang ABS harapan at likuran. Yan, meron siyang ABS. So, alam naman natin guys ang importansya ng pagkakaroon ng ABS, no? Of course, ABS iniiwasan niyang mag-skid or mag full stop
yung ating gulong harap at likod. Kasi kapag sakaling nag full stop ka, ang mangyayari dyan is dudulas talaga yung gulong mo. So sa ABS kasi is parang puputol-putulin niya para hindi mag full stop yung gulong mo. So maiwasan yung pagkadulas ng motorcycle, especially kapag malupa, mabuhangin, maulan, yan, talagang madulas na daanan, 'di ba? So yun ang kahalagahan ng ABS. And then also yung traction control system. So what it does is minomodulate niya yung gulong, yung ikot ng gulong. So kapag na-sense niya na yung unang gulong hindi na umaandar or mabagal ang pag-andar, kahit na anong full throttle mo, kahit na anong ikot mo sa throttle mo, hindi iikot yung likuran kasi imamatch niya yung ikot niya sa harapan. So yun yung para sa akin napaka-importante sa panahon na to, lalo na kapag pag madulas yan, nag full stop ka. So yun, pwede ka talagang iligtas ng ABS at traction control. So for me, yun yung major factor. Comfortability, safety, ayan. And then para sa akin, pangatlo na lang siguro yung looks, kasi marami naman dyan mga 150cc na for me mas maporma patignan. So para sa akin, sa looks hindi naman siya magpapaiwan. Kita nyo naman guys. Oh, diba guys? Oh. Tingnan mo naman yan. Oh. Hindi naman magpapaiwan yan sa looks. Oh. Okay. Yan, no? Yamaha NMAX yan. Okay, so recap tayo. Number 1 reason, comfortability. Number 2, safety. Number 3 na yung looks. And then para sa akin yung number 4 reason is yung availability ng mga pyesa nito sa market. So alam naman natin, matagal na tong NMAX version 2. Napakarami na niyan. Ikaw na bahala personalize or mag-customize ng motorcycle na to. So pagdating sa pyesa, hindi ka talaga mamomroblema. So para sa akin ay yung pang-apat na reason why Yamaha NMAX ang dapat mong piliin. Okay, so yung apat na yun guys, ayun lang muna yung so yun yung major reason why nagpalit tayo from Aerox to NMAX. Kasi sa NMAX guys, sa Aerox guys, hindi ako makapag touring position. Kumbaga yung pa ako hindi ko may stretch, kaya kapag long ride medyo nakakangawit din. And also yung riding position ng NMAX, yung riding position ng Aerox compared to NMAX is really different. Okay, regarding dun sa Yamaha NMAX guys, ang mga ibibigay ko lang sa inyo for today's video is yung mga nagustuhan ko. Siguro separate video na lang gagawin ko sa mga may experience kong hindi maganda sa Yamaha. Okay, so for now, focus lang muna tayo sa syempre yung mga reasons why Yamaha NMAX. Okay. Okay, let's go. Okay, so what's up sa inyo mga ka-Jose? So, continuation lang tayo ng ating vlog regarding dito sa kinuha nating NMAX 155 2024 model or version. NMAX V2 pa rin to mga ka-Jose. So, okay. Continuation tayo. So naipaliwanag ko nga yung apat na reasons why NMAX. Okay, so first one is yung safety features niya. First one is yung comfortability niya. Number 2 is yung safety feature niya. Number 3 is yung looks. Number 4 is yung availability ng kanyang mga pyesa. Yan, nabanggit ko yan sa inyo. Isang bagay nga pala na hindi ko nabanggit kanina is yung start and stop system niya. Katulad nito, kunyari na traffic tayo at tayo ay hihinto, yan, as you can see, yan, nag-activate yung letter A. So it means that namatay yung makina niya. Ayan,
wala kayong maririnig, talagang dead yung yung ano niya, yung makina niya. So ayan yung, ito yan, start and stop feature ng Yamaha NMAX, no? So meaning to say na para makatipid ka ng gas, kapag na traffic ka 5 seconds, hindi siya nakaramdam na nag-throttle ka, mamamatay yung makina para makatipid ka ng gas. And then para i-turn on yan, hindi nyo na kailangan pindutin yung ignition, no? All you have to do is to throttle. Ayan, ito throttle lang natin. Ayan, bukas na uli siya. Tapos after 5 seconds na naman na hindi ka nagano, ayan, nag-activate na naman siya. Namatay na naman yung makina niya. So magandang feature to para makatipid ka sa gas. So for now, abante lang tayo. Yan din yung isang nagustuhan ko sa motorsiklo na ito, start and stop system. Okay, so siguro ang panglimang nagustuhan ko sa NMAX is yung kanyang performance, no? Yung performance kasi nung Aerox ko, which is yung motorsiklo ko bago ito, is talagang over satisfied ako pagdating sa arangkada, pagdating sa bilis niya. So since ang makina nito is parehas lang naman sila ng Aerox, so I would say that my number 5 reason why I like NMAX is because of the performance. So let's try. So yan, talagang talagang hahatakin ka naman, mararamdaman mo naman talaga na malakas yung hatak ng NMAX kahit na may angkas ka pa. Yan, tara i-test drive lang natin. So yeah, signal light lang tayo. Okay, and then turn it off. Yan, so you can see, madali-dali rin siyang isingit. Wala ka rin magiging problema. Banking, wala ka rin problema sa banking. Kung nakikita nyo sa dash ko, may letter A na nakalagay. Ayun yung stop and start na in-explain ko kanina, no? So may option ka na patayin yan. Ito lang, pipindutin mo lang to, turn off na yan. Meaning to say, hindi na siya mag-activate kahit na huminto ka ng matagal sa stoplight. Talagang naka-on lang siya, hindi siya mamamatay. Pero para sa akin, ito turn on ko yan para na rin sa ikatitipid ng gasolina, o para na rin sa ikatitipid ng konsumo. Ayan, so far yung 5 reason na yun, talagang ayun yung binabayaran mo kay NMAX. Kumbaga ayun yung, those are the reasons why medyo may kamahalan si NMAX, no? Availability ng mga pyesa, ang dami mong pagpipilian, depende sa taste mo. Hindi ka kakabahan na masiraan ka somewhere, kasi marami ng technician na nakakaalam kung paano i-resolve yung mga issue ng Yamaha. Okay, safety feature, comfortability. So those are the major reasons. So riding position talaga, ayan. Kita niyo naman tamukha ko, 'di ba? Ang sarap siguro kahit mag long ride ka naman, long ride dito, hindi ka mapapagod. Ito nga pala, isa rin napansin ko to sa sa pagkukumpara ko sa Aerox ko tsaka dito sa NMAX ko. Ang masasabi ko lang na yung braking nitong NMAX is mas maganda, sobrang ganda kumpara dun sa Aerox ko. Kasi yung Aerox ko, drum brake pa rin Ito, disc brake na, tas dual ABS pa. So talagang kahit likuran lang, guys, likuran lang guys, ang lakas ng preno niya. So talagang kahit di ka na gumamit ng harap, kumbaga alalay na lang yung harap mo, yung likod lang talaga, napakalakas, solido na talaga yung stopping power niya. So ayun yung yung masasabi ko dito sa NMAX versus dun sa Aerox ko. So far guys, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo. So lahat ng narinig nyo sa akin ay
mga rason bakit ako nagpalit ng NMAX or bakit si NMAX ang gusto kong maging motor kung sakasakaling magtuturing tayo or kung sakasakaling lilibutin natin ang Pilipinas, no? So NMAX talaga. Iisip ko na i-content for the next vlog. Mag-comment naman kayo guys kung may mga questions kayo regarding sa NMAX version 2.1 na nakuha ko. Ang naisip ko na isunod na content, by the way, is yung tawag dito, yung mga hindi ko naman nagustuhan sa kanya, kasi yung mga narinig nyo sa akin ay yung mga positive ano niya eh. Yun yung mga positive tawag dito. Ito yung mga positive na katangian ni NMAX eh. So next vlog ay bubulgar ko sa inyo kung ano naman yung mga hindi maganda at dapat i-improve ni Yamaha sa kanilang NMAX. Okay? Meron na akong mga napapansin, pero for now i-reserve ko na lang sa next video yon guys, dahil for this video nga is binibida natin si NMAX. Okay? So yun lang guys, maraming salamat na naman sa panonood sa aking channel. If you have any questions regarding this motorcycle, regarding my Hyundai Stargazer, lahat yan guys sasagutin ko para sa inyo. Makikita nyo naman sa comment section guys, lahat ng questions doon ginagawan ko ng paraan para masagot. Bago ko makalimutan, samahan nyo nga pala ako sa journey ko, kasi di ba yung Aerox ko naka register yun sa sa Joyride, naka-register yun sa Joyride Motor, MC Taxi. So gagawin natin, i-vlog natin yung process ng change unit ng Joyride car. So from Aerox to NMAX, alam ko kailangan ng retraining, so sana makapasa tayo dun sa kanilang skills assessment, no? Mukha naman madaling i-maneuver tong NMAX, parang Aerox lang rin, so hindi naman ako nagwo-worry about that. So yun lang guys, ayun yung mga aabangan nyo sa mga next upload ko, yung mga what I don't like about NMAX, tapos how to process a change unit sa Joyride MC Taxi change unit. Okay, ang naiisip ko pang isang content is paano mag-apply sa Move It. Yan, gusto ko rin kasi ipasok to sa Move It para maikumpara ko rin ano bang apps, ano bang MC Taxi ang medyo maganda ang kitaan. Ayan, so makukumpara ko ngayon si Joyride MC Taxi at si Move It. Sino kaya talaga, no? So yun lang guys, yun yung mga content na abangan nyo sa akin, and I promise to make it informative para na rin sa aking mga subscribers. If you haven't subscribed to my channel, please do. Malaking tulong sa akin ang pagsusubscribe nyo, magko-comment, and pagla-like ng mga video. Again, dito ko natatapusin itong vlog. This is your Ka Jose. Adios.